Balitang napapanahon. Balitang may solusyon at may aksyon. Kwentong kapupulutan ng inspirasyon. Ito ang Irigasyon Ngayon. Narito na ang mga naglalakihang balitang NIA. Kadiwa sa NIA program bilang suporta sa abot-kayang supply at presyo ng pagkain, matagumpay na inilunsad sa buong bansa. Rice Industry Stakeholders Engagement Meeting ikinasa sa Nueva Ecija. NIA at iba't ibang sangay ng gobyerno nagpakita ng buong suporta. Higit 1 bilyong pisong talakag irrigation project sa Bukidnon, pinasinayaan. Administrator Guillen nanguna sa nasabing aktibidad. Halaur River Multipurpose Project Stage 2 sa Iloilo, tinatayang matatapos ng Setyembre sa susunod na taon. Higit kumulang 31,000 ektaryang sakahan, mabibigyan ng serbisyong patubig. Kadiwa sa NIA program bilang suporta sa abot-kayang supply at presyo ng pagkain, matagumpay na inilunsad sa buong bansa. Narito ang buong ulat mula kay Camille Ballesteros. Bilang suporta sa programa ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na gawing mas abot kaya ang supply ng pagkain sa lahat ng Pilipino, inilunsad ng NIA Regional Offices sa buong bansa ang Kadiwa sa NIA program. Ang paglulunsad na nasabing programa ay alinsunod sa direktiba ni NIA Acting Administrator Engineer Eddie G. Guillen na magkaroon ng direktang koneksyon ng mga Irrigators Association at mga mamimili ng iba't ibang produktong pang-agrikultura sa bansa. Sari-saring produkto ng mga magsasaka mula sa iba't ibang rehiyon at lalawigan sa bansa ang mabibili sa murang halaga. Kabilang narito ang bigas, prutas, gulay, mga kakanin at marami pang iba. Matatandaan natin na nagsimula ang Kadiwa Niyani at Kita program noong 2019 sa pangunguna ng Department of Agriculture. Sa pamamagitan ng nasabing programa, nagkakaroon ng pagkakataon ng mga magsasaka na maibenta ang kanilang mga ani sa mga Kadiwa storefront, cart at stall na matatagpuan sa iba't ibang panig ng bansa. Ito ay mas napaigting noong panahon ng pandemya at patuloy pa ring namamayagpag sa kasalukuyan. Ang aktibidad na ito ay nagpapatunay na ang DA at NIA ay nananatiling tapat sa adikain nitong mas may angat ang antas ng pamumuhay ng mga magsasakang Pilipino sa pamamagitan ng iba't ibang pamamaraan na makapagpapataas ng kanilang ani at kita. Ako po si Camille Ballesteros, Balitang Irigasyon Ngayon, Aksyong NIA para sa Bayan. Rice Industry Stakeholders Engagement Meeting ikinasa sa Nueva Ecija. NIA at iba't ibang sangay ng gobyerno nagpakita ng buong suporta. Alamin ang buong balita mula kay Kate Dagawi. Kasama ang mga opisyal at kinatawan ng iba't ibang ahensyang kalahok sa Masagana Rice Program ng pamahalaan ay pinangunahan ni NIA OIC Deputy Administrator for Engineering and Operations Sector, Engineer Josephine B. Salazar, ang NIA Department, Regional at Project Managers sa pagdalo sa isinagawang Rice Industry Stakeholders Engagement Meeting nitong ika-27 hanggang ika-28 ng Hulyo taong kasalukuyan. Ang pagpupulong na ito na pinangunahan ni Department of Agriculture Undersecretary for Rice Industry Development, Dr. Leocadio S. Sebastian, ay naglalayong talakayin ng iba't ibang mahahalagang paksa bilang pagtugon sa hamon na mapataas ang produksyon ng bigas at mapag-ibayo ang antas ng farm mechanization sa buong bansa. Ang unang araw ng pagpupulong ay ginanap sa bulwagan ng Philippine Rice Research Institute of PhilRice sa Science City of Muñoz, Nueva Ecija, kung saan tinalakay ang paghahanda ng bawat ahensya para sa El Niño mitigation, ang kani-kanilang action plan, convergence initiatives at public-private partnership o PPP. Ipinagpatuloy naman ang ikalawang araw ng pagpupulong sa PhilMec kung saan napag-usapan ang global and rice situation, pagbibigay suporta para sa rice clusters, pagbuo ng provincial rice industry development plans, value chain initiatives at plano para sa Masagana Rice Industry Development Program o MRIDP.
Dumalo rin sa nasabing pagpupulong sina Deputy Executive Director for Special Concerns on the Implementation of Rice Competitiveness Enhancement Fund Dr. Flordelisa H. Burley, dating PhilRice Director at ngayon ADA Consultant Dr. Santiago Obien, Noel O. Reyes ng Office of the Undersecretary for Rice Industry Development, Director Glenn D.C. Estrada ng MRIDF Value Chain and Digitalization, Dr. Vivencio Mamaril ng Office of the Assistant Secretary for Operations, mga opisyal ng Agricultural Training Institute o ATI, Land Bank of the Philippines, Development Bank of the Philippines, Philippine Crop Insurance Corporation, National Food Authority, at PhilMec. Kate Dagawin para sa Balitang Irigasyon Ngayon, Aksyong NIA para sa Bayan. Higit 1 bilyong pisong talakag irrigation project sa Bukidnon, pinasinayaan. Administrator Guillen nanguna sa nasabing aktibidad. Alamin ang buong detalye mula kay JC Anito. Isa sa mga minimithi ng National Irrigation Administration ay mabigyang serbisyo ang ating mga magsasaka sa aspetong patubig para sa mas masaganang ani at mataas na kita. Bilang pagtupad sa mithing ito, pinasinayaan ng NIA Region 10 Northern Mindanao Bukidnon Irrigation Management Office ang inauguration ng Talakag Irrigation Project sa bayan ng Talakag, Bukidnon noong ika-21 ng Setyembre taong kasalukuyan. Ang inaugurasyon ay pinangunahan ni NIA Acting Administrator Engineer Eddie G. Guillen, NIA 10 Acting Regional Manager Engineer Larry C. Franada, Bukidnon IMO Manager Engineer Armando E. Arizala at dumalo rin ang Mayor ng Bayan ng Talakag, Verhito O. Factura. Ang nasabing proyekto ay may service area na 2,700 hektarya at nasasakupan ng Barangay Kusina, Kaon, Dagumbaan, Santo Niño, Lingion, San Antonio, Barangay 5 at San Isidro sa naturang bayan. Na stress-free na gid mi sir, gumikan kay dili na may magproblema sa amo ang humay nga dili makainom og tubig, kay naa na gyud ang tubig permanente, wala na gyud may mabalaka nga mag-ulan baka unyang gabi. Dako kay pasalamat kami sa project sa atong national government, ilabi na sa National Irrigation Administration sa project nga ilang gihatag sa Lumulupyo sa Talakag. Talakag Irrigation Project ay hindi lamang po ito ang concentration ay sa rice. Bigyan natin ng irigasyon ang ating high value crops. Yan po ang case dito. Umaasa po kami na itong Mindanao ay magde-deliver o tutulong talaga sa pagbibigay ng food security sa ating bansa. Mabuhay National Irrigation Administration. Para sa Balitang Irigasyon Ngayon, Aksyon NIA para sa Bayan. Halaur River Multipurpose Project Stage 2 sa Iloilo, tinatayang matatapos ng Setyembre sa susunod na taon. Higit kumulang 31,000 ektaryang sakahan, mabibigyan ng serbisyong patubig. Narito ang buong ulat mula kay Steve Cordero. Umabot na sa 69% ang pagsasagawa ng Halaur River Multipurpose Project Stage 2 dito sa lalawigan ng Iloilo ngayong buwan ng Setyembre. Mas pinaigting pa ang pagsasagawa ng civil works ng proyekto matapos aprubahan ng National Economic Development Authority o NEDA Board na pinangungunahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang restructuring request ng JRMP2 noong ika-19 ng Hulyo 2023. Ito ay naglalayong mas agarang mapatubigan ang halos 31,000 mga sakahan sa probinsya. Sa ngayon, 2 sa 3 dams ng JRMP2 ay kompleto na. Samantalang ang natitirang dam, ang Halaur High Dam, na magsisilbing reservoir ng proyekto ay nasa 106 metro na ang taas mula sa nakadesenyong taas nito na 109 metro. Samantala, patuloy naman ang konstruksyon ng 80 kilometrong Highline Canal na magdadala ng tubig mula sa dams patungo sa mga sakahan. Magkatuwang ang Project Management Office sa pamumuno ni Project Manager Engineer Jonel B. Bores at ang international contractor na Daewoo ENC sa pagpapatupad ng proyekto. Ayon kay Engineer Bores, malaking bahagi sa katuparan ng implementasyon ng JRMP2 ang patuloy na suporta at tiwala ng NIA Top Management na pinangungunahan ni Acting Administrator Engineer Eddie Guillen pati na rin ni Pangulong Marcos.
Anya, ang pag-aproba ng restructuring request ng JRMP2 ay isa sa mga hakbang para maisakatuparan ang matagal ng pangarap ng mga magsasaka dito sa Iloilo. Ang JRMP2 ay inaasahang matatapos sa Setyembre 2024 at maging operational na sa Marso 2025. Para sa Balitang Irigasyon ngayon, Steve Cordero, Aksyong NIA para sa Bayan. Huy, ilang araw na lang, Pasko na! At this will be the very first Christmas, kaya mas magiging very meaningful ito sa ating lahat dahil ito yung unang Pasko na wala na tayong COVID pandemic. Oo nga, at pati dito sa NIA ay patuloy tayong sinubok ng panahon. Maraming pinagdaanan pero patuloy tayong bumabangon at nagbibigay serbisyo publiko lalo na sa ating mga minamahal na magsasaka. At dito nga nakita ang ating bayanihan all through this year. Yes. At syempre, bago matapos ang taon, nais po namin magbigay ng taus-pusong pasasalamat sa mga taong bumubuo ng irigasyon ngayon. Lalong-lalo na po sa NIA PR team at AV team. Magkita-kita po tayo muli next year, year 2024. So for more updates, you can follow us on our official Facebook and YouTube accounts. Ako po si Nico Maluya para sa Balitang Napapanahon. Sheen Claudette Paz para sa Balitang May Solusyon at May Aksyon. Arman Soriano para sa kwentong kapupulutan ng inspirasyon. Ito ang Irigasyon Ngayon. Tuloy ang daloy, tuloy ang daloy, para sa bayanihan. Tuloy ang daloy, tuloy ang daloy, para sa bayan. Misyong pang-agrikultura, pagtuwang ng magsasaka, itaas ang ani at kita, mumunlad ang ating bansa. Sa pagpaplano at sa pagtatayo ng mga proyektong pang-irigasyon, sangkap